Kanselado ang lahat ng flight sa Mactan Cebu International Airport matapos sumadsad ang eroplano ng Korean Air sa runway ng paliparan kagabi. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Don. Kuha ang video na ito ilang minuto matapos mag-overshoot sa runway ang isang eroplano sa Mactan Cebu International Airport kagabi. Kasabay ng malakas na ulan, sinikap ng mga otoridad na ilabas sa eroplano ang mga pasahero at crew nito. Maglalanding sana ang eroplano ng Korean Air sa MCIA mula South Korea bandang alas 11 ng gabi. Wala namang naitirang nasugatan sa 170 sakay na pasahero at crew nito. Sumadsad doon sa dulo ng runway 22. Unfortunately, yung weather factor is naging problema dahil malambot. So nabahura yung eroplano. Dahil sa disgrasya, kansilado ang lahat ng flights papunta at paalis ng Mactan Cebu International Airport. Paliwanag ng CAAP, hindi nila agad-agad pwedeng alisin ang sumadsad na eroplano sa runway. Hindi ho kasi natin pwedeng basta hilahin yan dahil may aviation fuel na kasama. You remember, may turnaround flight yan. So maraming aviation fuel na karga yan na napakadelikado kung basta natin ihilahin lang. Hanggang alas 12 ngayong araw, isasara ang paliparan. Pero posible pa raw ito ma-extend depende sa magiging assessment ng mga otoridad. Maaari rin maharap sa sanctions ang Korean Air base sa magiging desisyon ng pamunuan ng MCIA. Humingi naman ng depensa si Korean Air President Ki Hong-woo sa mga pasahero dahil sa nangyaring aksidente. Nangako sila na magkakaroon ng masusing investigasyon para alamin ang pinagmula ng pagsadsad ng eroplano. Kasalukuyan ng nasa site ang mga team ng MCIA at CAAP para magsagawa ng assessment. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Para sa latest na sumadsad na eroplano sa Mactan Cebu International Airport, makakausap natin via Zoom si Jason Torres, Head for Corporate Affairs ng GMR Megawide Cebu Airport Corporation. Magandang umaga po, Sir Jason. Magandang umaga, Gretchen. Hey, Sir Jason, kamusta na po yung lagay ng eroplano? Naalis na po ba ito sa runway? So as of this time, nandun pa yung eroplano, no? Iniimbestigahan pa ito kung paano ito maikakalas o matatanggal ng mabuti. Sa ngayon, gaya nga ng sabi sa news report niyo kanina, nandoon ang mga representatives ng Korean Air, ng Civil Aviation Authority of the Philippines at maging ng Mactan Cebu International Airport para hanapan ng paraan kung paano ito maaalis kagad. Okay, safe naman po lahat ng pasahero po, ano? Wala pong nasaktan? Yes, correct. Safe naman lahat ng more than 162 passengers at 11 crew. Sa ngayon, nakalagat sila sa isang hotel sa Cebu para magpahinga matapos ng insidente. Okay, sa initial assessment po ninyo, ano po yung nakikita po yung dahilan ng pagsadsad ng eroplano? Well, Gretchen, sa ngayon, yan ay under investigation. No? Pero definitely masasabi natin na hindi rin naman nakatulong yung masamang panahon kagabi nung mangyari ang insidente. O kagabi po, sabi nga po nila, worsening weather conditions. Pero parang kagabi natanda ako, parang hindi masyado namang umuulan. Bakit po napahintulutan yung eroplano na lumipad kung ganun po kasama yung panahon? Definitely may mga parameters naman na sinusundan yung mga paliparan, mga airport at mga eroplano. But I'm sure during that time na lumilipad ito, okay naman ang panahon. Pero yun nga, no, iba ang sitwasyon kasi sa pinanggalingan ng eroplano at sa pupuntahang eroplano kagaya nga ng sa Cebu. So, hindi rin natin masabi. Kasama rin ito actually sa iniimbestigahan ngayon ng CAAP at ng mga otoridad. Marami pong weather conditions na tinitingnan. Okay. Sa ngayon po, ilan pong flights yung apektado nitong aksidente? At kanselado po ba lahat ng flights today? Yes. Number one, kanselado muna ang lahat ng flights ngayon to and from the Mactan Cebu International Airport. Regarding the number of flights, hindi naman tataas sa 100. No? Pero masasabi natin na siguro mga domestic flights, mga 50 to 70 na yan. Not counting pa yung mga international flights. So definitely hindi naman tataas ng 100. Pero sa ngayon nga ay nakikipag-ugnayan kami sa lahat ng mga airlines na gumagamit ng Mactan Cebu International Airport para maparating naman yung proper advisory sa kanilang mga pasahero. So sa ngayon po ay talagang wala pong kakayahan na magpalipad ng ibang commercial flights, tama po ba? At hanggang kailan po yung cancellations? Well, number one, safety kasi is always number one priority sa ganyan mga facilities na like at the airport. So pag may mga ganyang problema talagang tinitiyak muna namin na safe
ang pagpapalipad or ng mga eroplano. Ngayon naman regarding sa pagtigil ng mga flights or di pwedeng paggamit sa runway, earlier as of this morning hanggang 12. Pero nagkakaroon ng mga updates from time to time para mapasabihan ng mga airlines kung kailan mag-resume. Katunayan sa ngayon, may press conference ang Mactan Cebu International Airport Authority regarding this. Magkakaroon naman ng proper information once this is available. May assistance po ba na ibibigay sa mga pasahero na naapektuhan ng cancellations, pati na rin po itong Korean Air flight mismo? Definitely for the affected passengers ng Korean Air flight, yun nga, nakalagak mo sila sa isang hotel para magpahinga. Ngayon, for the other passengers naman ng ibang airlines na apektado, definitely may assistance na ibibigay itong mga airlines. No? Katunayan, naglalabas na sila ng mga advisory regarding sa refund, rescheduling, and etc. And ang abiso nga namin sa lahat ng mga may flight today or sa mga susunod na araw, makipag-ugnayan muna sa kanilang mga airlines bago pumunta sa airport. Okay, sa website po ba yon? Yes, pwede sa website at meron din silang mga hotlines na makikita doon sa kanilang mga Facebook pages and other social media platforms. Okay. Bilang huling katanungan po, sir, papatawan po ba ng sanctions yung Korean Air dahil po sa nangyaring insidente? Well, kasama yan actually sa magiging resulta ng investigation ng Civil Aviation Authority of the Philippines at ng Mactan Cebu International Airport Authority. Hindi natin masabi sa ngayon kung ano yung magiging resulta, pero kasama yan sa kanilang, I'm sure, mga tinitingnan. Okay, maraming salamat, Sir Jason Torres, Head for Corporate Affairs ng GMR Megawide Cebu Airport Corporation.